we have another topic which is capacitors and dielectrics with calculations. Let's define first what is capacitor. So, capacitor is a passive device for storing electric charges. So, nakakapag-store siya ng electric charge, though hindi gaano kadaming electric charge, pero ang role ni capacitor is to smoothen yung flow ng electric charge sa isang circuit. So, yung simplest type ng capacitor ay merong two parallel conducting plates. Ibig sabihin ng conducting, free yung pag-flow ng electrons. Yung dalawang parallel conducting plates, is-separated siya or pinaghiwalay siya ng tinatawag nating dielectric. So, ano si dielectric? Siya ay isang materials na merong high electrical resistibility. Resistibility, ibig sabihin nare-resist niya yung pag-flow ng charge or yung sinasabi nating insulating or insulator. So, ano ba yung itsura ng capacitor? So, ito yung kalimitan nating nakikita. So, example, ito iba't ibang klase ng capacitor. So, kalimitan nating nakikita kung kayo ay CSS sa loob ng motherboard. So, meron din nito sa iba't ibang what you call this? Electrical devices. Ano po? So, merong capacitors. So, meron tayong dalawang classification ng capacitor. First is the parallel plate capacitor. So, kapag sinabing plate, ganito yung itsura niya. Metal plates. So, ganun. So, ano ba yung parallel plate capacitors? So, ito yung capacitor na merong, sabi natin, to parallel charging plates. Charging plates kasi nakakapag-store siya ng electricity. Nasa-separate siya ng dielectrics. Ano po? So, ganito yung itsura ng parallel plate. So, ganito yung itsura niya. So, paano ba ito gumagana? So, for example, meron ditong battery. And then, nagfo-flow yung charge. Nagfo-flow yung charge. So, galing sa battery, magfo-flow yung charge. Then, makakapag-store yung capacitor ng charge. Enough para maging smooth yung flow ng charge sa isang circuit. So, meron tayo ditong formula, pero hindi na natin masyadong i-discuss ngayon. Maybe, magbibigay ako ng example. So, meron tayong formula na para sa parallel plate capacitors, which is C or capacitance is equal to permittivity of dielectric, area of plate in square meter, distance between plates. So, alin yan? Every materials merong tinatawag na permittivity of dielectric. So, every materials, iba't iba yung permittivity of dielectric. And then, meron tayong area. Alin ba yon? So, makikita nyo dito, alin ba yung area? Silagay natin dito. So, yung area ng parallel plate. Okay po. Ano si capacitance? Yun na nga. Ano yung unit ni capacitance? In farads or capital letter F. Ano yung distance? Distance ng dalawang plates. So, yan. Yan yung tinatawag na distance. So, we have another classification which is the cylindrical or from the word cylinder or cylinder. Okay po. So, cylinder, ano ba si cylinder capacitor? So, yung dielectric niya ay nakalagay sa pagitan ng dalawang charge cylinders. So, alin ba yon? So, example, ito ay first cylinder, and then ito yung pangalawang cylinder. Okay.
So, na merong positive charge itong first cylinder, merong negative charge itong second cylinder. Okay po. So, ano yung kalimitang itsura niya? So, ganito yung magiging itsura niya. Okay po. So, maybe this is the positive and this is the negative. So, dito makikita nyo kung ano yung formula ng cylindrical capacitors. So, meron tayo dito formula na capacitance is equal to 2 pi electrical permittivity multiplied by length over Ln RB. Ano ba si RB? Si RB ay radius ulitin ko, si RB ay yung radius from the center, syempre radius from the center to the outer charge cylinder. Siya si RB. Ano naman si RA? Si RA ay radius ng inner charge cylinder. So, andito si RA, andito si RB. Ano yung length? Length siya ng cylinder. Okay po. So, yun yun. So, ano nga yung formula ng cylindrical capacitor? Capacitance is equal to 2 pi multiplied by the permittivity of dielectric times the length of the cylinder over Ln. Yung Ln, same ng tinuro ni Sir Paul. And then, RB, the radius of the outer charge cylinder over the radius of the inner cylinder. So, makikita dito yung iba't ibang permittivity ng mga material. So, tignan nyo na lang. So, ito yung values times 10 raised to negative 11 coulomb squared per Newton meter squared. Okay po. So, paano natin yan gagawin? So, example, itong 0.885. So, ita-times natin sa 10 raised to negative 11 coulomb squared per Newton meter squared. So, ganun yung magiging value ng permittivity. So, kapag sinabi, let's say for example, paano kung yung material ng dielectrics ay glass, ordinary glass. So, ano yung gagamitin nating permittivity of dielectrics? So, 7 times 10 raised to negative 11 coulomb squared per Newton meter squared. So, malinaw na, ganun yung paggamit ng permittivity of dielectrics. So, pag-usapan naman natin si capacitance. So, si capacitor, merong capacitance. Ano si capacitance? Si capacitance ay ang ability ng isang capacitor na makapag-store o makapag-collect ng charge. Ulitin ko, si capacitance ay ang kakayahan ng isang capacitor na makapag-store ng charge. So, if the plates are connected to the power, then the plates accumulate the electric charge. So, kapag nakakonect yung plates sa power, example, battery. So, kapag nakakonect sa battery yung capacitor, nakakapag-accumulate siya ng electric charge o nakakapag-store siya ng electric charge. Ano ba yung unit ng capacitance? So, meron tayo ditong tinatawag na farad. Galing sa pangalan ni Michael Faraday. So, ito yung magiging formula ni capacitance. So, capacitance is equal to Q over V or voltage. Ano si Q? Si charge. So, ano yung unit ni charge? Coulomb. Ano yung unit ni voltage? Volt. So, meron siyang unit na C over V or tinatawag din nating farad or F. So, dito na. Isa-isain natin. May capacitance si C. May charge na Q, which is merong unit na C. Then, meron tayong voltage na may unit na V.
So, yung parallel plates, capacitor, naaapektuhan siya ng tatlong factors, which is yung area ng plates. So, mas malaking plates, mas mataas yung capacitance. Second, distance between the plates. Distansya ng dalawang plates. Lagay natin dito, D. So, mas malapit, mas mataas yung capacitance. Okay po. And letter C or number 3, the insulating material. So, yung dielectric na ginamit. So, yun yung basihan or nakakapag-apekto sa capacitance. So, tignan natin yung summary kung paano naaapektuhan. So, paano pag area? So, kapag nag-increase ang area, mag-i-increase din ang capacitance. Pag nag-decrease ang area, magdi-decrease din ang capacitance. So, how about the distance or the D? So, kapag nag-increase ang distance, mag-i-increase din ang capacitance. Pag nag-decrease ang distance ng between two plates, magdi-decrease din ang capacitance. How about the material used or the dielectric? So, kapag more conducting, ibig sabihin, nagpo-flow, mas mabilis yung flow ng charge, magdi-decrease yung capacitance kasi nakaka-escape siya agad-agad, mabilis yung pag-escape or pag-alis, pagdaloy ng charge. Kaya, magdi-decrease din yung capacity na mag-store ng charge. So, kapag less conducting, ibig sabihin, nasa insulating na, magandang insulator, magi-increase na yung capacitance. So, meron tayong dalawang factors na nakakapag-apekto sa amount ng nasa-store na charge sa isang capacitor. Una, ilan yung voltage na in-apply. Pangalawa, physical characteristics. Ibig sabihin, size, yung size niya, yung length niya, ganun. Or yung area niya. So, yun yung nakakaapekto sa pag-store ng charge sa isang capacitor. So, meron tayong tinatawag na connection. So, meron tayong series at meron din tayong parallel. So, unahin muna natin yung series. Okay po, so merong tatlong condition sa series. So, ano yung series? Ganito yung magiging itsura niya. So, yan yung symbol ng capacitance. So, dalawang guhit na ganyan. So, yan yung, capacitor. So, ganyan yung magiging itsura ng series. Ibig sabihin, dugtungan yung mga capacitors. Ganyan yung dugtong niya. Ano po? So, i-drawing natin dito. Example, ito yung capacitor. Then, meron dito. And then, dugtong din ng another capacitor. Ay, sorry. Ano, so may paapa yan. So, ganun, series, dugtong. Dugtungan siya. So, ang condition kapag naka-series, so una, meron tayong formula na para makuha ang total capacitance, ito yung magiging formula niya. Or, para mas mabilis, mas madali, meron na tayong derived formula. So, para makuha yung total capacitance, meron tayong C total is equal to 1 over capacitance at 1 plus 1 over capacitance at capacitance at 2 plus and so on. So, kung ilang capacitors yan, dyan natin ilalagay. For example, dalawang capacitance or capacitor, dyan. 1 over C sub 1 plus 1 over C sub 2. Paano naman pag tatlong capacitors? Di magiging 1 over C sub 1 plus 1 over C sub 2 plus 1 over C sub 3. So, ganun yung magiging formula natin. Pangalawa, paano naman kapag pinag-usapan yung voltage? So, sa series,
ganito yung magiging formula ng voltage. I-add lang natin. So, paano naman makukuha yung total charge? So, sa series, ang charge ay equal. Ibig sabihin, kung ano yung total charge, parehas lang siya sa charge 1, charge 2, charge 3, and so on. So, tandaan, konektado yung magiging formula natin dito sa main formula natin. Capacitance is equal to charge over voltage. Okay po, so connected yang lahat ng yan. So, paano naman kung nasa parallel connection tayo? So, paano natin madidistinguish kung parallel siya? So, may tinatawag tayong junction. Ibig sabihin, may dugtungan dito sa part na to. So, merong isang capacitor, pangalawang capacitor, pangatlong capacitor. Yan yung ibig sabihin ng parallel connection. Imagine niyo na lang na ganito yung magiging itsura niya. Though hindi siya ganon talaga yung magiging itsura, pero example, meron ditong isang capacitor, meron din ditong isang capacitor. So, yan, nakakonect sila, and then andito yung papunta sa battery. So dugtungan, pero dito yung connection ng battery. Sabi natin, example, ito yung positive, ito yung negative, or tinatawag din natin junction. So, ganito yung magiging formula natin. So, paano makuha yung total capacitance? Ito lang, ganito lang kasimple. I-add lang natin yung capacitance ng tatlong capacitors. So, kung may 4 man yan, C sub 4. Kung dalawa lang yan, C sub 2, ganun. And then, paano natin mahanap yung voltage? Dito sa parallel connection, yung voltage ay equal. So, ibig sabihin, kung ano yung total voltage, ganun na din yung voltage sa 1, 2, 3, and so on. Paano naman sa total charge? So, yung total charge is i-add natin yung charges ng individual capacitors. So, charge 1 plus charge 2 and so on. So, ito yung summarized version ng ating formula. So, kapag series, yung magiging formula ng total capacitance is reciprocal of 1 over C sub t is equal to 1 over C sub 1 plus 1 over C sub 2 and so on. Or, sabi natin, pinadali, mag-cross multiply tayo. So, kakaroon tayo ng formula na total capacitance in series connection is equal to 1 over C sub 1 plus 1 over C sub 2 plus 1 over C sub 3 and so on. Okay po. So, sa voltage, sabi natin kapag nasa series, i-add natin para makuha natin yung total voltage. How about the charge in series connection? Equal lang siya. Ano po? Sa parallel connection naman, i-add lang natin para makuha natin yung total capacitors. I-add. Dito naman sa voltage ng parallel connection, equal lang siya. Dito naman sa charge ng parallel connection, i-add din natin siya para makuha natin yung total charge. So, yun yung dapat tandaan para makapag-solve tayo ng capacitors and dielectrics. So, abangan yung next video para sa examples para makapag-solve ng different connections na series, parallel, and merong combination.